Ayon sa ilang mga reports, sinabihan daw ni Putin ng Iran na iwasang idamay ang mga sibilyan sa gagawin nitong mga pag-atake bilang pagganti sa pag-assassinate ng Israel kay Hamas leader Ismail Haniyeh. Ang pahayag na ito ni Putin bilang isang kakampi ng Iran ay sinasabing idiniliver ni Sergei Shoigu, ang former Defense Secretary at ang National Security Council ng Russia. Ang pagpapabatid na ito ay naganap nang bumisita si Shoigu noong Lunes sa Tehran matapos ang pagkamatay ni Haniyeh noong nakaraang linggo. Ang pag-atake daw ay hindi lamang magmumula sa Iran. Gawa ng karamihan ng mga leader ng Tehran ay may layunin na atakihin ang sinasabing military targets. Kaya naman ang concern ng Russia ay baka hindi makontrol ang mga gagawing pagganti ng mga ito sa Israel, lalo na kung sabay-sabay naaatake ang iba't ibang miyembro ng Iran's Semi-State Axis of Resistance, kasama na ang mga Houthi sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon. Base pa sa ilang ulat, ang Houthis daw ay nagsagawa na ng pag-atake nito sa Tel Aviv, kung saan tumama ito sa ilang residential buildings. Samantala, ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay nangako noong Martes ng isang malakas at epektibong pagtugon sa pagpatay sa military commander na si Fuad Shukr sa Beirut noong nakaraang linggo. Dagdag pa ay aatake daw sila regardless kung may kaalyado man na sasama sa kanila o wala. Ayon naman sa mga Western officials, ang mga tsansa na mahikayat na umatras ang Iran mula sa anumang aksyong militar ay unti-unti nang nawawala sa ngayon. Ngunit patuloy pa rin ang pagkumbinsi sa Iran na iwasan ang mga hakbang na maaaring magdulot ng all-out war. Ayon sa Western officials na ang gayong digmaan ay hindi pakikinabangan ng sinuman. Samantala, ang US ay patuloy na pinapalakas ang puwersa nito sa Middle East bilang preparasyon sa posibleng malawakang pag-atake ng Iran sa Israel. Ayon sa Pentagon, nagpapadala ang bansa ng maraming bilang ng mga warships at mga fighter jets. Ayon sa tatlong opisyal ng US, ang Biden administration ay kumbinsido daw na siguradong aatake ang Iran sa Israel, gawa ng pagkakapatay sa Hamas political leader na si Ismail Haniyeh sa Tehran. Sinabi pa ng ilang US official na ang inaasahang paghihiganti na ito ng Iran ay maaring maihalin tulad sa pag-atake nila sa Israel noong April 13. Ngunit inaasahan din na mas malawak ang sakop nito at inaasahan na sasama sa mga pag-atake ang grupong Hezbollah sa Lebanon. Ayon din sa ibang report, nagkausap daw sa telepono noong Huwebes si US President Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinasabi na ang Biden administration daw ay humihiling na iwasan ng Israel ang mga ginagawang assassinations nito sa Beirut at Tehran upang maiwasan ang mas tumataas na tensyon na maaaring magdulot ng regional war. Ayon sa White House, tinalakay daw ng presidente ang mga efforts upang suportahan pa ang Israel sa mga paglaban nito sa nagbabadyang mga banta, kabilang na dito ang mga banta laban sa mga ballistic missiles at mga drones. Tinalakay din dito ang mga bagong defensive military deployments ng US. Ayon pa sa Pentagon, inutusan daw ni Defense Secretary Lloyd Austin na palitan ang USS Theodore Roosevelt carrier na kasalukuyang nakadeploy sa rehiyon at ang ipapalit ay ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group. Dagdag pa ay inutos din ni Austin sa US European Command at US Central Command regions na magpadala pa ng karagdagang mga cruisers at destroyers na may kakayahang mag-intercept ng mga ballistic missiles. Ayon pa sa Pentagon, ang departamento daw ay naghahanda sa pag-deploy ng karagdagang land-based ballistic missile defense. Sinasabing ang dahilan sa likod ng mga pagpapataas ng puwersa sa rehiyon ay ang mataas na posibilidad ng regional escalation sa pagitan ng Israel at Iran, kasama na din ang mga partners at mga proxies ng Iran na against sa Israel. Dagdag pa sa mga bagay na ito, nag-utos din ng adjustment sa US military posture si Lloyd Austin. Ang nasabing adjustment ay pag-improve pa sa mga force protection sa Israel, kung saan mas inihahanda ang mga magiging response ng US sa mga contingencies. Noong Biyernes nagkaroon ng pag-uusap si Israeli Minister of Defense Yoav Gallant at Defense Secretary Lloyd Austin
tungkol sa mga update sa mga ginagawang pagpapadala ng mga puwersa sa Israel. Ayon din sa Pentagon, sinabi din daw ni Austin kay Gallant na hindi daw talaga maiiwasan ang pag-escalate ng tensyon. Ngunit lahat ng mga bansa sa rehiyon ay makikinabang kung mababawasan ang tensyon. Kabilang na dito ang complete Gaza ceasefire at mga hostage release deal. Sa bahagi naman ni Gallant, sinabi niya ang importansya ng pagtutulungan ng mga partners coalition at mga magkakaalyado sa rehiyon upang pigilan ang mga pag-atake ng Iran. Base din sa pahayag niya, nais din niya ang ceasefire agreement at ang pag-ensure sa pagbabalik ng mga hostage sa Israel. Maraming military theorists ang nagtatangkang hulaan kung sino ang mananalo sa iba't ibang war scenarios. Isa sa mga pinaka-popular na setup ngayon ay ang NATO versus Russia at China, kasama ang Iran at North Korea. Ang challenge dito ay kasama rin ng United States sa NATO na may pinakamalakas na military sa buong mundo. Halos wala sa eksena ang Russia. Bumagsak ang ekonomiya nito sa unang taon ng paglusob sa Ukraine. Ang kanilang navy ay nakulong sa Black Sea at nawalan na sila ng higit sa kalahati ng kanilang mga tangke. Dahil desperado na, gumagamit sila ng mga lumang tangke mula sa museo. Samantala, naghahanda na ang Poland na palakasin ang kanilang military laban sa Russia. Kasama sa NATO ang UK, Germany, France, Italy, Turkey, Spain, Finland at iba pang European countries. Bagsak ang estado ng military ng Russia. Hanggang November 2022, nawalan na sila ng higit sa 200,000 na sundalo, kasama ang 160 generals at 1,350 na opisyal. Hindi rin nila nakuha ang air superiority sa Ukraine, partly dahil sa advanced weaponry mula sa US at NATO. Limited naman ang tulong ng Iran sa Russia sa pamamagitan ng Shahed 136 suicide drone systems. Nalaman na may Western-made parts ang mga drone ng Iran na nakalusot sa sanctions na ipinataw sa Russia. Nang malaman ito, ang mga Western companies ay naghigpit ng kanilang mga overseas shipments. Kung hindi kayang gumawa ng Iran ng advanced components, mauubos ang stockpile nila ng drones. Ang North Korea naman, kahit na may 1.28 milyong sundalo, ay sobrang atrasado at gamit pa rin ang teknolohiya ng 1960s. Kahit pinapaganda ng mga bansa ang kanilang nuclear weapon programs, hindi kasama ang mga weapons sa senaryo na ito. Ang anumang digmaan sa pagitan ng mga malalaking makapangyarihan ay kailangang hindi kasama ang nuclear weapons dahil walang mananalo kung magbabatuhan ng city-killing nukes. Kahit 50 Hiroshima-sized nukes lang ang tumama sa mga lungsod, magdudulot na ito ng sapat na usok at polusyon sa kalangitan na magiging sanhi ng matinding epekto sa klima at tinatawag ito na nuclear winter. Sa nuclear winter scenario, mabibigo ang mga ani, magkakaroon ng mass starvation at babagsak ang world economy at technological society sa loob ng ilang linggo. Sana aware ang lahat ng kapangyarihang kasali dito at hindi gagamit ng nukes kahit tactical ones. Ang tanong ngayon, may pagkakataon ba na matatalo ang NATO sa pinagsamang lakas ng China, Russia, Iran at North Korea? Oo, pero kailangan ng napaka-espesyal na sitwasyon na halos imposible mangyari ng sabay-sabay sa totoong buhay. Pero may posibilidad, kaya iset natin ang mga parameters kung saan maaaring matalo ang NATO. The ABCs for a NATO loss. Unang-una, walang paraan na matatalo ang NATO sa tinatawag nating Iron Coalition kung kasama pa rin ang US at ang kanilang military forces. Kailangan nilang maihiwalay ang US sa mga NATO allies nito, both militarily and economically. May tatlong scenarios na maaaring magpababa ng tsansa ng NATO. Una, maaaring gumamit ang China at Russia ng electromagnetic pulse weapons o EMPs upang i-take down ang US electrical grid, pati na rin ang ilang overseas bases ng US. May mga debate tungkol sa kung gaano kaepektibo ang ganitong atake at kung kaya ng US na pabagsakin ang mga missiles na paparating bago pa man ito sumabog sa tamang altitude at lokasyon. Ngunit alam natin na parehong nag-effort ang China at Russia na gumawa ng mas advanced EMP weapons.
na may mas manipis na casing sa paligid ng nuclear explosive material, kaya naglalabas ng mas maraming gamma radiation na nagdudulot ng EMP pulse. Alam din natin na ang China ay nagpractice na ng pagpapadala ng mga lobo sa ibabaw ng US. Isa na rito ay noong 2023 na lumipad sa buong continental ng US bago pa ito nabaril sa East Coast. Hindi imposible na ang China ay makagawa ng maliit na nuke na kayang dalhin ng isang malaking lobo na maaring makalusot sa US radar o baliwalain lang ng NORAD bilang isa pang weather balloon. O kung sapat ang motivation ng China, maaari nilang pagsamahin ang isa sa kanilang state-of-the-art hypersonic missiles sa isang advanced EMP weapon na magbibigay sa kanila ng first strike capability na mahirap pigilan ng US. Kung ang ganitong weapon o maraming weapons ay sumabog sa ibabaw ng US, ang resulting turmoil at confusion ay maaaring pumigil sa US na mabilis na mag-react laban sa anumang atake sa Europe. Ang mga EMP pulses ay hindi magdudulot ng physical damage sa lupa, pero maaari nilang ma-overload ang lahat ng power grids sa US, kasama na ang karamihan sa electronic technologies mula sa computers hanggang sa smartphones na umaasa tayo sa araw-araw. Ang perceived threat na maaaring sumunod na atake na mas lethal na nuclear weapons ang gagamitin laban sa mga lungsod ng US ay maaaring sapat na para pag-isipang mabuti ng US ang pag-involve sa isang digmaan sa labas ng bansa. Muli, ito ay isang highly unlikely situation at pawang spekulasyon lamang. Pero ganito ang kailangan mangyari upang maglagay ng distansya sa pagitan ng US at ibang NATO countries. May posibilidad din na kasama sa atake ang Canada na maaaring maalis din sa alliance. Ang pangalawang bahagi ng ganitong plano ay involve ang extensive cyber warfare. Tatlo sa mga miyembro ng Iron Coalition ay kilala na may sophisticated hacking organizations na pinaniniwala ang suportado ng kani-kanilang gobyerno. Ang China ay may tatlong aktibong grupo na tinatawag na Red Gulf, APT-41 at Barium na ang mga aktibidad ay tila bahagi ng isang mas malaking coordinated government operation ayon sa ilang eksperto. Dalawang kilalang Chinese hacking groups, ang Red Gulf at APT-41, ay gumagamit ng key plug backdoor malware at iba pang malicious tools. Nahack na nila ang 6 na US state government websites at daan-daang corporate at industrial organizations. Sa Russia naman, may state-sponsored hacking groups na gumagamit ng advanced cyber espionage tools tulad ng Snake malware program. Noong May 9, 2023, naglabas ng advisory ang Cybersecurity and Infrastructure Agency at kanlurang partners tungkol dito. Ang Snake malware program ay ginagamit ng Russian hackers para atakihin ang mga negosyo, government websites at industrial sectors ng US at mga kanurang bansa. Naka-infect na ito ng COVID-19 research, election organizations, government websites, healthcare companies, defense industries, energy companies, nuclear power facilities, water controls, aviation coordination, at maging video game manufacturers. Matagal na ang dekadang pag-atake ng Russian hackers. Bago ang Snake, sila ang nasa likod ng high-profile attacks tulad ng SolarWinds software supply chain compromise noong 2020, pag-target sa COVID-19 vaccine developers noong 2020, atake sa US Industrial Control Systems noong 2018, NotPetya ransomware attacks noong 2017, at ang leaks ng Democratic National Committee documents bago ang 2016 presidential election. Hindi rin nagpapahuli ang North Korea sa cybercrime. Ang Lazarus Group ay nagnakaw ng $100 million sa cryptocurrency noong June 2022 at nahuli silang naglalaunder ng $60 million nito noong January 2023. Ang Lazarus Group ay nauugnay sa interes ng North Korea. Kilala sila sa pagnanakaw ng $81 million mula sa Bank of Bangladesh noong 2016 at sa cyber attack sa Sony Pictures noong 2014 bilang tugon sa pelikulang Patayin si Kim Jong-un. Hindi malayong magkaisa ang tatlong bansang ito sa kanilang iba't ibang state-sponsored hacking at cybercrime organizations sa isang malaking pandaigdigang effort
tulad ng notorious 1930s organized crime group na Murder Incorporated. Pero sa pagkakataong ito, tatawagin silang Cyber Warfare Incorporated at ang kanilang krimen ay hindi pagpatay ng tao kundi pagpatay ng infrastructure. Ang ganitong grupo ay maaaring mag-target ng nationwide electrical grids, online power stations, airports at shipping facilities, government offices, hospitals at rail networks, pati na rin ang internet mismo. Dahil pinag-uusapan natin ang isang worst case scenario, maaari nating asahan ang isang massive cyber attack bago pa ang EMP attack. Pwedeng sirain ng mga cyber criminals ang kakayahan ng US o ng anumang NATO country na mag-coordinate ng military operations, pati na rin ang pag-recover mula sa epekto ng EMP pulse. Kahit na protektado ang karamihan sa military hardware mula sa ilang bahagi ng EMP wave, mas vulnerable naman ang government at military infrastructure sa cyber attacks. Halimbawa, noong 2008, isang simpleng thumb drive na isinalpak sa isang laptop sa isang US base sa Middle East ang naging sanhi ng pinakamalaking invasion sa US Department of Defense networks na nakita. Inabot ng higit 14 na buwan bago tuluyang natanggal ang virus na codenamed na Agent BTZ sa higit 300,000 na computer systems. Dahil dito, nagdesisyon ng Pentagon na bumuo ng coordinated defense laban sa future attacks at dito nagsimula ang US Cyber Command. Pero tulad ng ipinapakita ng insidenteng yon, walang perfect kahit na sa military. Maraming paraan para ma-infect ang mga computer ngayon, mula sa simpleng thumb drives hanggang sa mga elaborate na phishing attempts, pati na rin ang bribery at blackmail. Halimbawa, noong November 2022, ang United Arab Emirates, na dapat sana ay ally ng US, ay nag-hire ng 3 dating US intelligence at military officials para tulungan ang gobyerno ng UAE na mag-break-in sa mga computer networks sa US at iba pang bansa. Ang mga EMP attacks ay naglalayong patumbahin ang kahit anong unprotected electrical equipment. Ang mga cyber attacks ay naglalayong pasukin ang bawat computer at network. Ano pa ang pwedeng maging sanhi para ang US ay mag-sit out sa isang digmaan laban sa NATO? America first means everyone else is on their own. Kung saan isang political group sa US ang magdedesisyong huwag makialam ang Amerika sa digmaan. Parehong political parties sa US ang nagsasabing ang leaders ng kabilang partido ay nakikipag-ugnayan sa foreign governments. Habang hindi tayo papasok sa malalim na political discussion dito, kailangan nating tandaan na ang US paminsan-minsan ay nag-aalangan na makilahok sa mga foreign wars, lalo na sa Europe. Noong World War I, maraming Amerikano ang naniniwalang dapat ay hayaan na lamang ang Europe sa kanilang sariling mga gawain at ang US ay manatiling neutral. Tumakbo si Woodrow Wilson bilang presidente noong 1916 na may dalang America First ideal na nangangakong iiwasan ng US na makilahok sa World War I na kilala noon bilang Great War. Ganon din, may mas malakas pang anti-war movement na nagsimula noong 1940, isang taon bago sa pilitang nadawit ang US sa World War II dahil sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. Ang movement na ito, na pinangunahan ng US celebrities tulad ni Henry Ford at Charles Lindbergh, ay nag-organize sa tulong ng banner ng America First Committee. Ito na yata ang pinakamalakas na anti-war organization sa kasaysayan ng US na umabot sa halos 850,000 na miyembro. Sa katunayan, sinasabi na kung hindi inatake ng Japan ang Pearl Harbor, maaaring huli na ang tulong ng US sa Great Britain na posibleng magbigay daan sa Nazi Germany na talunin sila at ituon ang buong puwersa sa pagdaig sa Soviet Union. Hindi imposible na sa hinaharap, ang gobyerno ng US ay magpatibay ng ganitong non-interventionist stance, lalo na kung sila ay pinagbantaan ng nuclear weapons o kung sila ay nahihirapan sa pagharap sa cyber attacks at EMP damage. Maaaring isipin ng gobyerno ng US na ginagawa nila ang tamang bagay. Umaasa na ang NATO at ang Iron Coalition ay maglalaban hanggang sa tabla habang ang US ay magre-recover mula sa electronic at cyber damages
at maghahanda para sa mundo pagkatapos ng World War III. Ang lahat ng ito ay kinakailangan para isaalang-alang ng Iron Coalition ang isang digmaan laban sa NATO kung saan somehow mapipilit nilang hindi makialam ang US sa anumang hostilities. Kung maiaayos ang kakaibang sitwasyong ito, ano pa ang kakailanganin ng Iron Coalition para matagumpay na makalaban sa NATO? Una, wala sa apat na bansang ito ang may kakayahan sa kasalukuyan na mag-transport ng sapat na troops sa European theater para maglunsad ng land invasion. Ang 29 na NATO member nations ay may population na humigit kumulang 600 million, hindi pa kasama ang 365 million population ng US at Canada. At kahit wala ang US, ang NATO ay isa pa ring malaking military force. Ang US lamang ay may 1.3 million sa kabuang 3.5 milyong armed forces ng NATO o higit sa 35% ng kanilang posibleng lakas. Gayunpaman, kahit wala ang kanilang malaking kaalyado, ang NATO ay itinuturing na isang napaka-advanced na military force dahil sa kanilang high-tech na weaponry. Ang pinagsamang navies ng 29 na bansa ay mayroong 9 na malalaking aircraft carriers. Samantalang ang Russia ay mayroon lamang isa, ang Admiral Kuznetsov na laging nasa dry dock para sa repairs. Samantalang ang China ay may 3, kung saan ang isa ay training-only carrier at ang pang-apat ay kasalukuyang ginagawa. Ang kabuang bilang ng fighter aircraft ng NATO ay nasa paligid ng 6,000 kahit na mawawala ang malaking potensyal ng 13,000 fighter aircraft ng US. Pero ang NATO ay gumagamit din ng maraming 5th generation fighter aircrafts tulad ng US, kasama na ang F-35 at F-15EX, pati na rin ang mga European manufactured na 4th generation aircraft tulad ng French Rafale at Eurofighter Typhoon. Samantala, ang Air Force ng Russia ay, kung tutuusin, nasa masamang kalagayan, pati na rin ang kanilang tank corps. Ang kanilang Navy ay nagdurusa din. Pero ano ba talaga ang layunin ng military ng Russia? Simula nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, ang kanilang military ay unti-unting humina taon-taon. Wala nang banta sa kanluran. Ang military ng Russia ay kasalukuyang dinisenyo halos eksklusibo para labanan ang mga banta sa kanilang sariling boundaries. Paminsan-minsan nilang ipinapadala ang ilan sa kanilang pinakamahusay na kagamitan sa mga dayuhang digmaan tulad sa Syria. Pero kahit doon, hindi gumana ng maayos ang kanilang kagamitan. At kapag ikinumpara sa Western forces, madalas na nabibigo ang kanilang ground troops. Sa tanging aktwal na labanan sa pagitan ng US forces at regular na sundalo ng Russia, ang 2018 Battle of Kasham sa Syria, isang maliit na grupo ng US Marines at Army Special Forces kasama ang maliit na grupo ng Syrian Democratic Forces fighters ay inatake ng humigit kumulang 250 na mixed Russian Wagner mercenaries at Syrian pro-government militia na tinangkaang tumawid sa Euphrates southwest ng Kasham. Ang mga puwersa ng US ay nagpaputok ng ilang artillery rounds bilang babala at sila ay unang umatras. Pero kalaunan ng gabi, bandang 10 PM, nagulat ang mga tropa ng US nang madetect nila ang isang kolum ng Russian T-72 tanks at support vehicles kasama ang halos 500 sundalo na papunta sa kanilang posisyon mula sa silangan ng Euphrates. Tumawag ang mga troops ng US ng massive air at artillery support na kinabibilangan ng fighter jets, bombers, gunships, attack helicopters at drones, bukod pa sa howitzer artillery at HIMARS rockets. Hindi nakalapit ang mga puwersa ng Russia at Syria sa kanilang target na US. 4 na oras matapos magsimula ang labanan, mahigit 100 sa mga umaataking puwersa ang napatay, kahit na may mga ulat mula sa Russia na nagsasabing umabot pa sa higit 300 ang namatay. Ang tanging casualty sa panig ng US SDF ay isang nasugatang SDF soldier. Ang tanging paraan na maaaring magtagumpay ang mga sundalo ng Russia sa pag-atake sa mga NATO countries ay sa tulong ng mas marami. At sa puntong ito ay mas mahusay na supplied na Chinese Army, ang People's Liberation Army o PLA, at kanilang Air Force, ang PLA-AF.
Pero paano magpapadala ang China ng sapat na ground at air forces sa Western Russia para magsagawa ng ground attack laban sa Poland, Germany, France at Italy na magdudulot ng malaking epekto? Ang maliit na engine siguro, posible. Muli kailangan nating bigyan ng pansin ang realidad. Matagal nang ninanais ng Russia na mapabuti ang cross-border cooperation sa China. Noong April 2023, nag-meeting sina President Vladimir Putin at Xi Jinping. Inaasahan na magresulta ito sa isang kasunduan para sa bagong pipelines at improved rail network. Bagamat hindi ito natuloy, pero posible pa rin ito. Ang China ay nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa Belt and Road Program para mag-ugnay ng mga bansa na may oil at mineral reserves na kailangan ng China. Nakaligtaan natin na ang Belt and Road Program ay heavily in debt, nasa bingit ng bankruptcy sa maraming bansang pinagpunduhan nito. Ipagpalagay natin na nagsimula nang magbayad ng utang ang mga bansang ito at ang China ay may pondo para palawakin ang kanilang rail network hanggang sa Trans-Siberian Railway. Kapag natapos ang infrastructure na ito, pwede nang magpadala ang China ng troops at equipment sa isang biyahe na tatagal ng 7 hanggang 8 araw mula sa Far East papuntang Moscow. Posible ring sumama ang North Korea sa malaking train network na ito. 3 bagay ang dapat tandaan. Una, pwedeng mangyari ang ganitong plano kung sapat ang oras, pera at determinasyon nila. Pangalawa, hindi maitatago ang ganitong pagbuo ng puwersa sa panahon ng satellite at global reconnaissance. Pangatlo, kahit makita ng NATO, wala silang magagawa dahil sila ay isang defensive organization. Ang China ay may malaking network ng hackers na nagnanakaw ng mga disenyo mula sa US defense industries. Ang high-tech systems ng Russia na binili ng China ay kanilang ini-reverse engineer, kaya posibleng ginagawa rin nila ito sa US F-22 at NGAD prototypes. Isang leksyon mula sa pag-atake ng Russia sa Ukraine ay walang ligtas na airspace kapag may man-portable air defense systems tulad ng Stinger missiles. Nahihirapan ng Russia sa ganitong sitwasyon at mabilis na nauubos ng Ukraine at Russia ang kanilang stockpiles ng artillery shells at missiles. Kayang mag-mass produce ng China ng mga weapon systems lampas sa kasalukuyang produksyon ng NATO countries. Kung hindi makikialam ang US sa anumang atake sa NATO, hindi magiging available ang mga US-made weapon systems sa kanila. Kung walang Estados Unidos, ang NATO ay maaaring maging mahina laban sa isang Iron Coalition ng China, Russia at North Korea. Posibleng gumamit ang China at Russia ng EMP weapons laban sa Europe at magkaroon ng interconnected railway system para mabilis na makagalaw ang troops at military hardware sa silanganing borders ng NATO. Klaro na kung maglunsad ang China ng gera, kahit pa para makuha ulit ang Taiwan, titigil ang mga pamilihan ng mundo sa pakikipag-trade sa kanila at hihinto ang kanilang ekonomiya. Sa loob ng 3 buwan, mauubos ang gasolina para sa kanilang mga truck at kotse at magkakaroon ng taggutom na magiging napakalala. Ang hindi magandang relasyon ng China at Russia ay isang pag-asa pa. Si Xi Jinping ay nag-aalangan ding magpadala ng armas sa Russia dahil sa matitinding sanctions. Alam niyang ganito rin ang mangyayari kung sakupin ng China ang Taiwan. Ang malakas na tugon mula sa NATO at EU members sa pagsakop ng Ukraine ay maaaring nabawasan ang posibilidad ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Sa ngayon, ang posibilidad ng isang alyansa ng China, Russia, Iran at North Korea laban sa NATO ay mananatiling isang what-if scenario na may kasing daming tsansa na magkatotoo tulad ng paglabas ng halo kay Vladimir Putin. May isi-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad.